Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome to Trainer Jamie Iris TV channel. At muli po, this is the time wherein sagutin ko po ang inyong mga questions sa ating Q&A. So marami na naman po tayong mga questions mula po sa ating kabayan or OFWs na pauwi pa lang ng Pilipinas. So sagutin ko po ang inyong mga tanong para makatulong din po ito sa iba pa po hindi man po nila na itanong pero maaring ito rin po ang isa sa mga nasa isip po nila at nais nila malaman ang kasagutan. So, ito po. So, una, yan. So, we have quite a number of questions. Ayan, tinatanong po nila kung maari bang mag-book ng Grab hotel kapag nasa Pilipinas na papunta ng hotel quarantine. Actually po, ang sagot po natin dyan, sinagot ko na rin siya a while ago. At this point in time po, when I had spoken to one of the officers po, yung kumbaga po taga-MIA, sabi po nila for safety reasons, hindi po muna whether it's relative po yung susundo o kaya mag-book ng kumbaga private Grab, taxi, hindi po muna allowed yon. Ang allowed at this point in time, meron po kasi dong coupon taxis, meter taxis that you can arrange doon po sa loob ng airport. So you just have to tell either the hotel concierge, alam ko po doon sa loob ng airport, meron daw po doon. Or depende po sa layout ng airport, basta magtanong po kayo kung saan pwedeng mag-inquire regarding transportation. Kumbaga, i-guide kayo kung saan yung desk, kung sino yung in charge, so that at least you can book through them po. Para at least then you can write there and then ask also for the price para at least para alam nyo, di po ba? Mahirap nang mabulaga pagdating ng hotel tapos ang taas pala ng presyo. So it's better you know it. So pili po kayo kung anong sasakyan yung i-offer po nila. And what also you can do is just double check din kung yung inyong napiling hotel for the non-OFWs ay meron silang available bus or transportation from the airport. Then you can avail of that if they have. For OFWs naman, that's arranged by OWA, so you don't have to worry about it. Yan. And then, ano pa po yung sabi nila? May mga questions po dito. Ayan. Meron po nagtatanong sa akin regarding, yun, nagkamali po kasi ng information nilagay sa ECIF. And then, sabi ni ako, paano po patulong daw para ma-update. So, ang unang ni-recommend ko is to take a look sa email confirmation from Red Cross if merong link po na binigay to update the details. Kasi usually, meron naman po na binibigay. Kaya nga lang, it seems as if you will start from the very beginning to complete some of the details kapag nag-update ka ng details mo. So, yun lang nga po. Parang it seems like you are starting and then you can click again. Take a picture po, open camera or upload photo and then submit it. Yan. Kung hindi talaga nag-work yung link, the other option na pinayo ko po is, again, you can just repeat it. Now, once you repeat it, just make sure na yung bagong QR code na marireceive sa email ang gagamitin kapag dating po sa Pilipinas. Yan po. Yun lang. I'm not sure bakit hindi na nagana yung link. Dati naman po gumagana yan. So, anyway, yun po at least option po natin. May nagtanong din po dito, sabi niya, paano po? Pwede bang i-fill up na lang ang online ECIF Red Cross pagdating sa airport? Ganito naman po yung aking reply. Maaring option din yun. Kaya nga lang may delay on your part po kung sakasakaling doon po kayo magko-complete. Kaya po nila in-advise na complete it online prior. Kasi nga po, hindi natin hawak ang internet din po sa airport. Kung it's always in good, kumbaga po, yung signal and connection. Pero kung hindi, baka magka-challenge pa bago mo makomplete yung online registration form. Plus, sa dami ng tao, sa haba ng pila, kayo po ay madidelay kapag hindi po nyo kinomplete ang online registration form prior, kumbaga po, flying. Now, the worst scenario na lang po siguro yung talagang
no choice na at kailangan sa airport i-complete is talaga kung down yung system nila for the past few days bago kayo umuwi at hindi nyo talaga masubmit successfully. Yun po, siguro kung no choice lang. Pero kung may choice kayo, choose na po na mapadali kayo. Kasi hindi po kayo paparaanin sa immigration hanggang hindi po kompleto yung inyong information na makakapture through the QR code. So, yan po. Ano pa ba? Eto. Paano po ang gagawin kung makareceive ng email sa ECIF at naka-indicate sa email may payment option which is regular but for OFW, meaning yung regular po na may payment? Ayan po. Yan ang question ni Armida. So, ganito po. I've been receiving this since the past few days. I think nitong bumalik ang Red Cross sa pagsaswab test sa mga kumbaga OFWs arriving, kumbaga non-OFWs. I think nagkaroon po kasi sila ng yung form nila ginagamit nila is just one form. Gumawa po ako ng video. I'll just edit it and I'll post it in a little while po. Yung sa form nila ngayon for ECIF, online registration form. Napansin ko po, it's similar ng katulad po nung dati, yung dati kong video ginawa, similar pa rin naman po. The only thing that changed is yung upper part po. Kasi nga po ngayon, dati kasi, ang Red Cross is for the OFWs lang po, yung pinaka-actual sub-testing. Pero, ang non-OFWs, you will still have to complete the form itself. Pero, ang swab test ninyo is with the private labs. Ngayon, nagkaroon na ng option na pwede rin po kayo magpa-swab test sa Red Cross. Kaya I think this is where the confusion, or let us just say, maari yung forms na was prepared, hindi po ganon clear yung distinction kasi nga po parehong ginagamit ng OFW at ng OFWs kung with what is what for each one. Yun. Pero yung form na yun, pareho nyo pong gagamitin. Yun na nga lang po kasi ang isang situation naman po ng isang OFW nating subscriber or viewer last few days is na-click yung above link for booking doon sa mismong kumbaga ECIF online registration form which should not be po. Kasi yung booking is only for those who will be paying. So yun po ay for non-OFWs. For OFWs, hindi po nyo dapat i-click. Yung complete nyo lang yung form, submit. Ngayon, meron po tayong isang OFW na kinumpleto niya daw po yung form, pero naka-receive pa rin siya sa email niya kung na may payment options. So, ang naiisip ko lang po dito kasi I have not actually seen it, is it's either yung booking for the non-OFW ang na-complete, imbis na yung generic form ng ECIF. Kasi tinatanong ng payment. So, OFWs, hindi po kayo magbabayad. So, ang tanong ko din po, so, Armida, let me know din ha, nag-message ako sa'yo, pakisabi naman sa akin, ano ang instructions sa'yo doon sa pinaka-email. So, nakita mo yung payment option. Is it asking you to pay? Or it's just saying na kumbaga, kung magbabayad ka. So, let me know kasi kailangan ko din or if you want, message me dun sa FB page ko. Message me privately. Mag-direct message ka and just send me kumbaga yung screenshot ng pinadala sa'yo para makita ko din and I can give you my view kung ano po talaga itong nangyari para at least mag-guide ko kayo. Yan. Sige po. Pero basta po, ako kasi tiningnan ko kanina as I'm making a new video for all of you. Nakita ko naman po same from submit din eh. Wala po siyang yung sa payment options. Pero syempre, iba po yung pag you actually submitted it at yung marireceive mo sa actual email confirmation. So I wanna see kung ano yung pinadala po sa inyo. So I could interpret it and do the necessary asking of questions to whoever is concerned para at least maklarify po natin yan. Yan po. So other question from Joy. Joy Sincero, sabi niya, Ma'am, tanong ko lang po, kung halimbawa pong may PCR test na ako dito sa Saudi,
need ko pa po bang mag-Red Cross at mag-swab test pa po ba dyan sa Pinas? So, ganito din yung tanong ni Hazel Bayoneta. Ma'am, Dubai po ako. Galing, may swab test pa po ba pagpapasok ako sa airport? So, yung answer ko po sa inyo pareho is yes. Although nakapag-swab test na kayo sa inyong, kumbaga, place where you came from or where you will fly from, as part of the mandatory regulations ng Pilipinas, you still have to do the swab test upon arrival here in any of the Philippine airport po natin. So, yun po. Yan. Yan. Tingnan pa po natin ang ibang questions na meron po tayo. Ito po, from Fino. So, sabi niya, hello ma'am. For non-OFW at gustong magpa-swab test sa private work, need po ba mag-register sa Red Cross? Ano po ang kailangang i-fill up na form for non-OFW? So, salamat po. Fino, just like what I have replied to you. So, again, for non-OFWs, you can complete the Red Cross ECIF online registration form kung hindi ka lilipad with PAL. Kung sa PAL ka naman o Philippine Airlines, yung ECIF ng PAL ang kayong kailangan na i-complete. Kahit sa private laboratories ka magpapaswab, you still have to complete the, kumbaga, anumang ECIF. Yan. So, it could be ECIF ng PAL or kung hindi ka PAL, lilipad, then you have to complete the Red Cross ECIF. Kasi po, ang ECIF ng Red Cross, yung QR code wherein it captured the information, hindi lang naman siya para sa swab testing, pati ang immigration, ginagamit po nila ito. So, kaya kailangan po, but you still have the option to choose the private lab. Hindi naman ibig sabihin na Red Cross agad ang pipiliin ninyo. The option is still yours. The only thing is, if you choose Red Cross, you have to pay in advance and book sa kanila. And then you have to print the payment receipt po na details and present it kapag kayo ay magpapaswab test na para at least hindi na kayo singilin ulit kasi bayad na kayo online. Yan po. Tingnan pa natin yung ibang questions dito. So yan po yung sa dito sa ating sa YouTube, some more. Ito pa po, marami pa po tayong question. Ayan naman po, regarding OWA, DOLE, AKAP, what we call ayuda. So ang question po nila is, ang tagal na nilang nag-apply, pero hindi pa po nila nare-receive until now. So marami po kayong nag-message sa akin regarding that at yung sagot ko po sa inyo at kung sakaling meron din po sa inyong mga nanonood ngayon na nag-apply ng ayuda o cash assistance from DOLE OWA pero wala pa rin ngayon. Patience lang po. Kasi matagal siya talaga. Kahit ako, muntika na po ako mawalan ng pag-asa. Kasi talaga akala ko, wow, ang tagal kong nag-apply like July, beginning ng July or end of June po. Na-receive ko siya end of September. So, ang pinakamagandang gawin nyo, number 1, may natanggap ba kayong email confirmation? Kung wala, message po kayo sa inyong regional OWA. Check nyo lang po. Sabihin nyo po sa kanila, ito po yung pangalan ko, nag-apply ako ng kumbaga OWA cash assistance, DOLE AKAP, ganitong araw, ganitong date. Kailan ko po ma-receive? Follow up ko lang po kung in process na. So, yun po. And then, nakapag-download na pa kayo ng app? Meron po kasing app yung, ayan, buksan ko po. Ito, merong OWA app. Merong OWA app kung saan makikita nyo po kung kung na-release na yung money sa inyo, yung cash assistance o hindi pa. Sige po, gawa po ako ng video. Nito para sa inyo po. So, ito po yung OWA app nila. So, makikita po natin, like ako, nung una, makikita natin yung OWA details natin. And then, pag-click po ng other information sa baba, makikita nyo po, ito po, benefits availed. Hindi po makikita nga. So, meron doon benefits availed. Kung 0 pa po at wala, ibig sabihin, in process pa yan. Yung sa akin po kasi, nung na-avail ko na,
yun, sasabihin ko dito na na-avail ko na anong klaseng assistance, dole akap, saang region na i-process, at anong date na i-process, kailan na-release, at magkano. So yun po. I'll make another video for this para po at least ma-check nyo rin po. Alam ko nakakainip, no? Patience lang po talaga. Ibibigay nila yan. Nabasa ko naman po yung report. Yung news po, nag-release na naman po ng millions of pesos po. Ang sabi po nila is, they're aiming para dun sa mga hindi pa nakaka-receive, at least ma-receive before Christmas. Sana nga po. At least dagdag pamasko na, especially kung hindi pa po kayo nakakahanap ng bagong trabaho, or kung sakasakali hindi pa rin po kayo tinatawag sa inyong mga trabaho. Like mga seafarers natin, alam pong kailangan po natin yan. So, yun po. And then, let's take a look. Ano pa po ba yung ibang questions nila dito? Tingnan natin dito. Ayun, yung tanong lang po nila most of the time is tinatanong nila kung sakasakali yung swab test results nila sa nila makikita. Sa ngayon naman po, again, since the Red Cross is back again, so you can check it from their app and then wait also for their emails just in case. Kahapon, yung mga nagtanong, kasi ang other channel po kasi is yung BOQ eh. Yung quarantine certificate, kailangan po natin mag-register. Kaya lang, tingnan ko lang po kung up na siya kasi down siya kahapon eh. So, for the last 2 days, hindi maka-register yung ating mga OFW na nasa quarantine hotel. Until now, hindi pa rin po siya active. Ay, bakit kaya? Hindi pa din. So, I think the best thing to do is just call po yung trunk line ng BOQ. Ito po, ang number ng BOQ. Yan. So, maaari po kayong tumawag sa numerong 5318-7500. Yan po ang BOQ trunk line para po ma-inquire kung available na po ang inyong certificate for negative results. Yan po. Pagtawag nyo rin po, pwede po kayong magtanong ng ano yung email address nila. Sa ngayon po, ito yung email address na meron ako. In case na nag-email kayo sa email address na to at nag-bounce back, tawag po kayo sa trunk line, double check nyo kung may bagong email address. Kasi po, kapag napupuno, pinapalitan po nila yung email address. So as of now, ito po yung email address. That's boq.qc1@gmail.com. Again po, boq.qc1@gmail.com. So yan po. Pwede po kayo mag-email dyan. Tanong niyo po, request kayo ng copy ng negative certificate niyo kung sakasakaling nakuha niyo na po yung resulta ng inyong swab test. Or pwede niyo rin po i-check sa kanila kung paano po makuha yung, yung resulta. Pero usually po kasi makukuha niyo po yung sa Red Cross kung kayo po ay OFW. At kung sakasakali kayo ay private individual, makukuha niyo po yung medical result itself from the private labs. Isisend yan sa email ninyo. So, yun po. Any other? How long will it last? Magkano po? So far yung price na binigay po nila is 4,000. So, 4,000 sa private labs, 4,000 din po sa Red Cross. Meron po, yan, check nga natin kung merong update. Coast Guard. So, ito lang po, ito lang. I know they might have been busy po sa mga relief operations natin. Pero just in case merong update, tingnan ko lang po. Medyo mabagal ang internet kasi po I think medyo affected kami kasi merong bagyong parating. Medyo mahina naman pero nararamdaman at nakikita ko po bagal yung internet ko. Yan. Tinitingnan ko kung meron update sa atin. So mostly, ang update nila is about the relief operations po. Yan, puro relief operations.
meron sila dito. So, sa November ka naman to kung sakaling mag-donation. Eto. So, the latest one that they have was yesterday, yung pinakaano po sabi nila, the fast and reliable service of the Philippine Coast Guard or PCG continues to oversee Filipinos returning home to the abundance of the pandemic. Indeed, on November 3, there are more than 300,000 Filipino workers who were serviced by PCG, other government agencies working together for safe repatriation via one-stop shop. Additionally, the approximately 65,000 non-OFWs who also will undergo a similar process. Most of them have tested negative for COVID-19 and are now with their family and loved ones. That's good to hear naman. Tingnan pa natin. Wala naman yung informative. Napakalaki po ng tulong ng PCG. So maraming salamat sa inyo, Philippine Coast Guard, sa tulong po ninyo sa ating mga kababayang umuuwi. Yan. Anyway, wala po ako nakikita yung pinaka-latest update po nila. God will use the foolish things to confound the wise. Okay, I think this is an inspirational God can use a man without arms or legs to be his hands and feet. Okay, so anyway, that is a good encouragement. Pero, ayun po, wala naman po ako nakitang other info na latest from PCG except that. Nasabi rin po nila dati doon sa dating po sa may 4,500 na kumaga from the private labs na what we call swab test. So tanong nyo na lang po mga non-OFW. So from 4,000 to 4,500, yun po yung amount ng swab test. At kung sakasakaling may nag-o-offer sa inyo na napakataas na amount ng swab test, huwag po nyo agad i-avail. Think twice po talaga. Hoping wala naman po na magsamantala. Napabalita lang naman po yun eh. So, yun po. OFW napabalita din naman po, pero dininay naman po from PCG, sabi wala namang namumera sa mga OFW na magbayad para bumilis ang swab testing results. So, ito po yung panahon ng kasagsagan na wala ang Red Cross. So, hoping walang ganyan na madatnan kayo sa airport. So, other than that, kung meron pa po kayong ibang mga questions, let me know lang po. Write it down po sa ating comment box. At kung sakasakali naman po, medyo sabihin natin na mahaba yung inyong concern, pwede niyo po akong i-message sa aking FB page. I-direct message niyo po ako. Same title po, Jamie Iris TV channel po. And I'll reply to you basta po naka-online ako. So if you don't have any other questions, everyone, so I just want to say, stay safe, stay healthy, and enjoy the rest of your weekend. And I hope you will have a great Saturday and enjoy a blessed Sunday. With that, everyone, this is Trainer Jamie Iris, and please keep like kung sakakali pong ito ay nakatulong po sa inyo. At ini-invite ko na rin po kayo kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel. So please click that subscribe button. Ganun na rin po yung bell notification so that at least you can get updated para sa ating mga bagong video. So with that, everyone, so thank you, God bless you, and stay safe, everyone. See you.